Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G lovers. Giovanni B nagbabalik muli. So medyo natagalan tayo bago mag-upload. So madami lang tayong ginagawa. Saka medyo inuubo tayo. Saka medyo masakit lalamunan. Kaya iba yung boss natin. So itong gagawin natin, problem ito, hindi tumutunog. So titingnan natin ito mamaya kung bakit wala siyang tunog. Aalamin natin. So bago ang lahat, buksan muna natin to para malaman natin to. So intro muna tayo. Bali nung pagbukas natin mga ka-G lovers, may napansin ako hindi nag-switch on yung relay. Yan yung nakita ko muna, kaya hindi siguro tumutunog to. So ang ginawa natin ay chinik natin to na maigi kung bakit hindi nag-switch on relay. May mga posibilidad. Pwedeng abnormal yung voltage biasing, may DC out, yun yung mga pwedeng nakakasira dyan. O sa driver ng relay, yan yung pwedeng nagpapasira dyan. So tingnan nyo maigi, yan, plug-in natin, tapos nakita nyo yung posisyon. So naka-off position yon, in-on na natin. Tingnan nyo, hindi gumalaw. Ganun rin ulit. So naka-off position pa rin siya. So hindi siya nag-on. So titingnan natin. So unahin ko muna siguro, mag-test ako dito ng fuse. Baka kasi burn out yung fuse nito o open na. Kaya hindi na switch yung relay. May posibilidad din. Tapos mamaya check tayo ng voltage biasing. Tapos dito sa relay driver, check natin kung may DC out din yung ano na to, yung output ng amplifier natin. So kahit konting DC out, hindi talaga mag-switch yung relay niyan. So unahin muna natin, check natin tong fuse. So 12 ampere yung fuse na to. 250 volts, check nga natin. Okay, nakasit na yung multimeter natin. Nung pag-test natin naman ng fuse na to, okay naman siya. Yan. Tapos yung isang fuse, ganun din naman. Yan. So hindi lang kita ng camera, basta okay yung fuse niyan. So parehas yung good yung fuse niyan mga ka-G lovers. Yan o, good yung fuse. Tapos ito, yan, nag-buzzer, diba? Good yung fuse. So next natin ay baklasin lang natin, tanggalin natin to sa casing, check natin. So unahin muna natin, magbo-voltage biasing tayo. Kung normal yung bias, check tayo ng DC out. Kung may DC out, kasi hindi talaga yung mag-switch ng relay. Tapos kung wala naman DC out, check tayo dito sa relay driver. So yan yung mga posibilidad na natin na pwedeng i-check. So ito na mga ka-G lovers, natanggal na natin siya sa case. So una muna natin ginawa dito ay nag-check tayo ng DC out. So inalam natin kung may DC siya. Yan, power on natin. Yan, pag power on natin, chinik natin yung output nito. Ito. Yan, dito pa sa galing sa amplifier mismo. Nung pag-check natin, wala naman siyang DC out, diba? Yan. Ano kasi tayo sa DC Yung isa naman, sa left and right natin yan, ito naman yung isa, ay wala rin DC out. So bakit kaya hindi siya nag-switch on? So next natin, check natin yung yung biasing nito. Baka abnormal yung biasing kaya nagsisensor o pinapadala niya dun sa relay driver na may problema yung biasing natin, kaya hindi nagsiswitch yung relay. So check natin yung bias nito. Kung normal to, so alam na natin kung saan yung problema niya. Pag naging normal to 0.3, ibig sabihin good, diba? So lahatin na natin 0.3. Yan, 0.3. So maganda yung pagka-biasing nito. Yan, 0.3, diba? 0.3. So isang point na lang ginamit ko. So naka-ground naman yan, 0.3. So ibig sabihin good yung voltage biasing nito mga ka-G lovers. Next naman natin, dito tayo sa relay driver dahil okay itong biasing natin.
So dito sa mag-check. Kadalasan ginagawa ko dito, ina-actual kong palitan tong capacitor. So gawin muna natin, palitan natin tong lahat ng capacitor, tapos check natin ulit. So yan muna yung una natin gagawin. Tanggalin natin yung capacitor, palitan ng bago, tapos tingnan natin kung mag-switch on yung relay. So bali ito mga ka-G-Lovers, tanggalin lang natin tong mga capacitor. Nung tinanggal ko to dito, meron naman talaga ako nakita, meron siyang mga kalawang. So check ko muna kung may tira pang voltage, di ba naka-on pa yan, taas pa. So chinik natin yung relay, kung may supply, wala talaga, 0 volts, di ba? Walang supply yung relay. So naka-on pa pala to mga ka-G-Lovers. So in-off natin. Yan, dito tayo magpo-focus sa relay driver. So una muna natin gagawin, tanggalin natin itong mga capacitor. Yan, palitan natin ng bago. So nung tinanggal ko naman itong capacitor, may nakita talaga kung meron siyang kalawang. Pero tingnan natin kung sa capacitor lang talaga yung problema. Based on my experience kasi, kadalasan capacitor at transistor, resistor. So kadalasan yun dyan tinatamaan sa relay driver. So tanggalin lang natin muna to, tapos palitan natin. Fast forward na lang natin mga ka-G-Lovers. Bali ito na mga ka-G-Lovers. So nakita nyo naman na okay na to. So nakabit na natin yung mga capacitor. So ang aalamin na lang natin ay kung magsiswitch na yung relay. Titingnan natin. So nilinisan muna natin para sigurado tayo na wala siyang mga maliliit na tumilamsik. Yung mga pinutol natin na paa ng capacitor at yung lead. So ito, check nga natin kung mag-on na ba. So tingnan natin kung mag-on na ba yung filter capacitor, ay yung relay natin, hindi pala filter. Kinik ko yung filter capacitor, kita nyo may supply na, so ibig sabihin naka-on na to. So chinik natin yung relay, wala, nag 5 kanina tapos nag drop siya and wala. So hindi natin na 0 volts na, so hindi natin napansin na nag-switch on yung relay. So ibig sabihin may problema pang iba. So dahil hindi nag-switch on yung relay, yan, hindi yan nag-switch on yung relay, 0 volts siya, hindi nag-switch on. So next natin ay palitan natin yung mga transistor dyan. So yan o, tingnan nyo maigi yung position. Yan, lapit natin para makita nyo. Tapos on natin, tingnan nyo, hindi gumagalaw yung relay. So ibig sabihin hindi siya nagsiswitch on o. So hindi lang kita.
Ilapit lang natin. Yan, tingnan nyo yung position, nakataas siya. O nasa may bandang taas siya. Yan, pag nag-on to, dapat bumaba siya dito. Yan, mag-contact siya dito sa may bandang baba. So, on natin. Yan, on natin ha. Yan, tapos tingnan natin. Kita nyo, ganun pa rin. Hindi nagbago yung position niya. Nasa bandang taas pa rin yung center natin o yung nag-switch. Hindi siya nagbago. So, ibig sabihin, wala sa capacitor yung problema. Pero, pinalitan na rin natin kasi meron akong nakita may mga kalawang na yung paa ng capacitor. So, kaya mabuti na rin napalitan natin yan para dire-diretso na. So, iwas backjab din naman. So, kaya pinalitan. Next naman natin ay palitan natin yung yung transistor na maliliit dyan. So, sa sobrang init din ng soldering iron natin, tingnan nyo. So, naano natin yung linya o yung terminal. So, nilagyan ko na lang siya ng maliit na pwede natin na i-connect. So, naalis yung yung copper. So, ito na mga ka-G-Lovers, napalitan na natin ng transistor. So, titingnan na natin kung may supply na. So, napakinggan ko, nag-switch yun ng yung relay. So, meron na tayong 9.7. So, mamaya-maya, tumataas yan. Maabot na rin yan ng 12.6 yata yun. So, 11 to 12.6 sa mga ganon. So, tingnan nyo maigi, nag-switch yun na yung relay. Tingnan nyo. Yan. On natin ha. Yan, on ko ha. Tingnan nyo.
Kita nyo? May delay lang. So nag-switch on yung relay natin na. So bago tayo mag-testing ng patugtog nito, so may nakita pala ako dito na sinner diode kinalawang. So papalitan ko lang muna yan mga sinner diode yan na kinalawang. So kasi tinignan ko maigi muna to bago ko siya tinesting. Meron ako nakita dalawang sinner diode na kinalawang. So ito na mga ka-J-Lovers, napalitan na natin ng sinner diode yan. So supply yan ng pinaka main amplifier natin, yung sinner diode dyan na nakalagay. Yan, solder lang natin to, tapos testingin na natin siya kung okay na ba. So okay na, meron tayong 36 volts and 35 volts, 35 volts doon sa may sinner diode natin. So ito na mga ka-J-Lovers, dahil okay naman to, so pwede na natin siguro to kabitan ng speaker at testingin na rin natin. Bali ito, nakabitan na natin siya ng speaker. On lang natin to. So yan naman ka-J-Lovers, may audio na siya, both left and right, okay na to. So kabit lang natin yung mga connection, tapos ready for testing na tayo. Bale ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-J-Lovers, habang tumatagal tumataas na rin yung voltage. Kanina 9 volts yan, tumataas na rin yan, 11.9, umabot pa yan ng 12 plus. So pag naka-switch na siya, so pag natagalan na siya ng switch on. So okay na to mga ka-J-Lovers, testing na tayo ng audio natin. Magpapatugtog na tayo. So yan na, okay na to. Thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.